Hi guys! So we are currently now here inside Hong Kong Ocean Park. So ayan, aakyat tayo ngayon para sumakay ng cable car. Mamaya natin titingnan yung mga animals. Mamaya tayo magvi-visit sa kanila and ngayon, ang gagawin natin una ay sasakay ng cable car. So ayan, ito yung view. Ayan, so hahanapin lang natin kung saan yung sakayan papuntang cable car para makasakay tayo. Okay. So, ayan yung map. Sloth and Friends Studio, cable car. Here. Saan banda? Dito, okay. Straight ahead yata. Close to eh. So, ayan guys, pag sasakay kayo, papuntang cable car, may madadaanan kayong malaking arc na ganyan. Hindi ko na na-videohan yung kanina kasi ako ay ubo ng ubo. Ayan, kitang-kita nyo naman, sobrang init ng panahon ngayon. Though, mainit siya, pero hindi siya yung tipo ng init na masakit sa ulo, no? Masakit lang siya sa mata. Pero hindi yung masakit sa ulo. So, let's go! So habang nag-aantay tayo makasakay ng cable car, I am gonna share to you guys, for those who don't know, kung paano ka nga ba makakarating ng Hong Kong Ocean Park. So in my case, nag-i-stay ako sa TST area or Tsim Sha Tsui. And then from there, sumakay ako ng Red Line going to Admiralty or Admiralty Station. Next station lang siya ng TST. And then from there, nag-transfer naman ako from Admiralty Station going to Ocean Park Station. Yes, ganun lang siya kadali. Like, from Red Line, sasakay kayo, di ba? Like, kung example, nasa TST area na kayo, Tsim Sha Tsui, to be precise. Lilipat lang kayo or sasakay lang kayo ng isang station. The next station niya, which is Admiralty, bababa na kayo doon. Tapos, meron namang arrow doon. Magta-transfer naman kayo sa Green Line. Ang nakalagay, South Island Line. Tapos pag nasa South Island Line na kayo, baba na kayo sa mismong Ocean Park Station. Kasi minsan sa Google Maps or Google Map, tinuturo niyang station is yung isang station pa na kasunod ng Ocean Park Station. Hindi ko alam kung bakit. So, baka yung iba, yun yung sundin. Mas matagal kasi yun, 44 minutes kayo doon. So, yun lang naman yung instructions para mas mabilis kayong makarating dito. So, yun guys, nakasakay na tayo ng cable car. Ayan. And sa ngayon, nakahawak ako dito sa, hindi ko alam anong tawag dito, sa gitna ng cable car kasi, oh my gosh, nakakatakot. Ay, Diyos ko. So, based on my experience, guys, etong sinakyan namin is cable car sa Ocean Park siya, ha. Included na siya sa ticket natin na pinapurchase, gaya ng sabi ko kanina. And so far, hindi pa ako nakakasakay ng Ngongping kasi this is just our second day here in Hong Kong. So, nandito na tayo sa taas na part. And ayan, kung nakikita nyo, super taas na yan, guys. As in, ayan yung hangin. Malamig na siya. And again, as I was saying, based on my experience, hindi pa ako nakakasakay ng Ngongping 360. So, hindi ko pa siya mako-compare. But, yung nasakyan ko, pinakamababang cable car height na nasakyan ko is yung sa Malaysia. And the next is yung sa Taiwan. Based lang yun sa experience ko, ha. Hindi ako nag-google. And then yung third na pinakamataas is Singapore. Hindi ko alam kung anong mas mataas is. Ay, parang mali ako. Mali yung bilang ko. Pala. Ay! Oh my gosh, nakakatakot. Okay, so ito yung pinakamataas na nasakyan ko. Then yung sumunod, yung Singapore.
then third yung sa Taiwan, and then last yung sa Malaysia. So, ang nakakatakot kasi dito guys, ang ilalim na nakikita nyo dito is bundok at dagat. Mix siya. Ayan no, nakikita nyo. Sa Singapore kasi, pure dagat yung makikita nyo. Pero dito kasi, ang dinadaanan ng cable car is bundok, pero yung gilid niya na view is dagat. Ayan no, ganyan siya. Kita nyo? Ayan yung view niya. So, di ba, nakakatakot. Eh, kanina nung sabi ko, nakakatakot. Nandun tayo sa bandang gitna. So, nakakatakot talaga siya. But, hindi ko alam, oh my gosh, ayan, pababa na tayo. Hindi ko kinakaya. Natatakot talaga ako. Sabi ko pa naman kanina, parang carry lang siya. Pero kung matatakotin kayo sa height, siguro I suggest, huwag. Yun lang yung masasabi ko. But, again, titingnan pa natin sa mga, siguro, third or fourth day, try natin. Actually, hindi natin itatry. Talagang sasakay tayo ng Ngongping 360. Then, we'll compare kung ano nga bang mas doon, mas mataas. Yun ay kung walang masyadong taong kasabay sa mismong cabin ha. Kasi syempre nakakahiya magsalita kung may mga tao. But yeah, eto guys, I'll just share to you the view and then para makita nyo din. So yun guys, nakababa na tayo sa stop ng cable car. Hindi ko alam kung may second stop ba to, pero dito tayo bumaba. So etong binabaan natin na to, itong spot na to, nandito nakalagay yung mga rides pala, no? So ayan, ito yung niya. Ito ang directions niya. So this is the cable car. Ayan, Dolphin Explorations. Andito yon. So, dito tayo sa Arctic Blast. Okay, hindi tayo dito. Doon yata, pero iikot na lang tayo kasi doon sa kabila, nung chinek ko yun kanina, yung side na yon, wala naman eh. Wala naman kayong makikita. So, dire-diretso lang kayo. Dolphin? Hindi naman dolphin. Sabi ko dolphin. Okay. Yan, dire-diretso lang kayo. May mga signages naman, so pwede nyo namang sundan na lang. Dire-diretso tayo dito. Ayan, ito yung mga rides nila. Nakakatuwa, pero di na tayo sasakay kasi surely mainit. Surely mainit at masakit sa ulo. Kasi nga, naghalo yung init. So, the current weather, the current weather here in Hong Kong is around 27 to 28 degrees Celsius. And para sa akin, mainit siya, yes. Tirik ang araw. But if you're gonna ask me kung nakaka-irita ba yung init niya, hindi. Manageable yung init niya. Pero pagpapawisan pa rin kayo. Kaso kasi, at the same time, hindi ko alam kung dahil nasa around 28 to 27 ba, kaya medyo malamig na mahangin siya, ganon. Or dahil nasa taas na tayo. Ito yung view, guys. So yun guys, na-try natin sumakay sa isa sa mga rides dito. Ito yung Music Express. Sa mga nakapunta na sa Star City, alam nyo na meron yan doon. So, na-try natin sumakay. Ngayon, nandito tayo sa Hong Kong Ocean Park. And let's see kung anong mangyayari sa atin. So, kanina pa kasi tayo lakad-lakad. So yun guys, tapos na tayo sumakay ng rides and ngayon pupunta naman tayo sa Polar Adventure. I'm not sure kung anong meron doon, pero ang sabi nila is yung penguin. So naputol yung pagbe-video ko kanina kasi bawal pala yung camera doon. So yun guys, let's go!
ikot-ikot muna tayo guys and then check natin. Ayun, haggard na ako. Galing kasi kami sa initan kanina. Nagsakay kami ng rides and sana mawala talaga yung ubo ko dito. Sana talaga tumalab ang ating gamot dahil init tas lamig, no? Pero worth it naman kasi ang ganda dito sa loob. Ito, ang dami pang penguins dito na makikita niyo. Ito, sa area na yon, tapos ito pa yung iba. Ayan, medyo may mga tao kasi. Then, meron pa. Ito mga baby penguins. Baby penguins ba ito? Ay, oh. Baby pa ba ito? Or not na? Ayan yung malilit yan. Ayun na. Ay, ito. Mga baby pa itong nandito. They're the baby penguins. So, cute nila. So, doon, marami palang penguins talaga dito. Then, yung taas nito, kung nakita niyo kanina sa video ko, hindi cover. Ayan o. Open area yung taas niya. So, kaya talagang maamin niyo yung mga penguins. At kung mas matangkad kayo, mas magandang view, syempre. Diba? Cute nilang lahat. Then, after this, iikot-ikot naman tayo. Siguro babalik na ulit tayo dun sa main ocean park. Tingnan natin kung ano pang mga animals yung makikita natin. Also, sasakay na tayo ng cable car pabalik. So guys, ngayon nandito tayo sa Arctic Fox Den. Ayan. So, medyo tahimik lang tayo kasi maraming tao and ang cute nila sobra. So, these are called Arctic Foxes. Or So yun guys, paglabas nyo ng Arctic Fox Den at saka nung penguin encounter or penguin exhibit ba yun? Hindi ko alam yung tawag doon, nakalimutan ko na. Meron silang gift shop straight pagkalabas nyo, straight ng pinto. I mean, gitna lang talaga siya. So, exit ng Arctic Fox Den, exit ng mga penguin, merong gift shop. Marami kayong mapipili dito kung hindi na kayo mag-check sa iba. So, ito, may mga food sila. Ay, ito, ano to? Yan, wala niyan sa atin sa Pinas, no? Char. So, pwede kayong bumili dito ng mga souvenirs, magnets, keychains. Ayan. Dito, mga t-shirts. Tingnan natin yung mga t-shirt. Ito, 88. Ayan. 88, 12% off. Siguro kung may discount kapag mas marami kayong bibilhin. Outfit check. Ayan. Outfit check muna tayo. Char! So, ayan, mga pambata, may mga pamangkin dyan na maano. Pwede yan sa pwede. Then, ito, palabas na. So, dahil galing tayo sa malamig, no? Maya-maya na tayo lumabas, guys, kasi nakakatakot na talagang second day pa lang. Talaga naman. Kaya, may mga ganito rin. Ay,
Pwede to sa mga dogs. Tama ba? Leash ba to? Ano siya, yung lanyard. Hindi pa, akala ko leash. Sabi ko pwede sa dog. Lanyard ba o lanyard? Ewan ko. May mga stickers, cute no? Tapos ano pa, ito yung iba nilang mga damit. Ayan. Cute dito. So, pwede naman pala, bumili kayo dito na kasi ibang design yung nandito sa Penguin, ibang design din yung makikita nyo doon sa may mga unang gift shop na sorry. Iba yung mga items na makikita nyo dito sa gift shop na to versus doon sa gift shop na makikita nyo pagkapasok nyo ng Hong Kong Ocean Park. Kaya, may mga ito mga blind box lang naman ito. So, yun lang naman. Like the usual lang naman siya. Ganyan siya. Then, ikot na ulit tayo. So, yun.